Hello Scorpio! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Scorpio. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang next na reading. Naniniwala ko merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Pero pasensya na po sa mga ingay na inyong maririnig. Ang una natin kukunin na card, ito ay Oracle card. Oracle Message, Amor et Psyche. Kung gusto nyo makita kung ano yung mga decks na ginamit ko dito, lagi lang po nating bisitahin ang description box. Nandun din yung mga paraan kung gusto nyo ng personal or tagdan, customized reading. Anyway, Russian tong ano na to eh. So, ang ginawa ko, kinabisado ko na lang yung deck. Full intimacy. Just the two of us. Maaaring yung iba sa inyo, first card pa lang, ang dami ko nang nakikita na scenario. Maaaring yung iba sa inyo ay merong lihim na pagsasama, lihim na pag-ibig. Pwede din na from different cultures kayo at pwede din na different um, same-sex, ganyan. Pwedeng ganon. Na maaaring lihim, pero ang imbitasyon ni Universe sa'yo ngayon or quick message ni Oracle ay in what ways can you be fully intimate? In what ways can you connect deeply? Just the two of us. Mga panahon na ito yung connection. Ikaw ay nasa isang connection o relasyon na iba yung spark na meron kayong dalawa. May deep connection beyond the physical. Very authentic, very pure. Yun yung parang napipick up ko na energy. Very pure and beyond the physical siya, soul level connection na maaring affirmation niya na nandun sa ganyang klaseng relasyon sa Scorpio, pero kung single, maaaring yan ang inaasam-asam ni Scorpio. Pwede din na meron kang ang tipong tao, tapos yan yung parang inaasam-asam mo na connection na meron kayo. Very, very raw. Very beautiful and peaceful ang connection na iyan. Pwede ding spiritual. Soul level ang ano. Kumbaga yan yung perfect connection para sa'yo. Very harmonious. Oh, kasi sabi ko lang very harmonious. Maaaring ang yan yung inaasam-asam nyo. Kasi merong tao sa paligid mo na talagang minamagic-magic niya ang ang mga ganap. Pwedeng yung iba sa inyo ay ayoko man pumunta doon. Pero yun yung sabi ng cards. Yun nga yung lihim na connection. Maaaring yung iba sa inyo ay nasa isang relasyon na, pero meron kang tinatago na relasyon na inaasam-asam mo na mangyari. Pwede din na yung partner mo yon, pero dahil Scorpio reading ito, mukhang si Scorpio ang umaasam-asam ng isang pure soulful connection o maaaring meron na nag-exist na pure soulful connection. Ngunit, ito ay labas sa iyong current na pagsasama o current na relasyon. Merong takot o pangamba sa pag-move towards sa tao na inaasam-asam mo. Papahinga si Scorpio. Pwede din na in the most recent past, panay kayo away ng iyong partner at meron kang connection outside of this relationship who makes you feel na you are enough, you deserve yung love na binibigay nila sa'yo, maaaring hindi mo ito nakukuha sa current relationship mo. Yung iba naman sa inyo ay temptation. Temptation, Capricorn. Yung iba sa inyo pwedeng Capricorn ang ano no, ang kadil, ka-connect. Pero doesn't necessarily have to be Capricorn. Devil, temptation, obsession. Pwede din na yung current partner mo, you have this certain obsession towards them, pero I feel that kunin natin clarification. Pero I feel that um,
Wala, labas siya eh. Labas siya dun sa current relationship mo. May tinatansya ka na outside your relationship. Tapos meron pang Seven of Swords dito. Pandaraya, treachery, cheating, kung gusto niyo ng ano, kung gusto niyo ng lantaran na ano. Hindi ko kasi masabi na cheating eh. Kasi meron kang Two of Cups dito. May attraction. Tapos yung core energy mo pa, soulful connection. It is very raw. It is very soulful, very pure. Tapos lalabas yung treachery. You might be in a relationship na hindi na siya purely satisfying sa'yo. Gusto mo nang umalis o nag-a-assess ka ng mga options mo, pero sa ngayon parang gusto mo munang magpahinga. Siguro in the most recent past, panay kayo away, disagreement. At merong union na magaganap at ang union na ito ay para siyang secret affair. Ang union na ito ay towards somebody na you can't get enough of. Pwede din na itong scenario na 'to, so yung iba sa inyo siguro puwedeng gano'n, nanggaling sa isang cheating relationship, tapos you are moving towards somebody na who treasures you. Pero lumabas pa 'to, Three of Swords, heartbreak, heartache, breakup. Siguro nakapahinga ka muna kasi nga in the most recent past, away kayo ng away o meron kayong major na pinag-awayan. So, parang sa ngayon, kumbaga, ano muna kayo, ang tawag doon, yung ceasefire. Ceasefire muna kayo. Itong taong to na you are attracted, soulfully attracted to, maaaring mas bata sa'yo, maaaring Cancer, Scorpio, Pisces, at they're just an epitome of love. Yung dream scenario mo of how love and love in relationships look like, nakukuha mo dito sa tao na ito. Pwede din na you dodged a bullet from somebody na, from a manliligaw na ano pala, mandaraya o kaya manggagancho or cheater pala, and now you are moving towards somebody who is very pure, soulful, and yung talagang match mo. Hindi ko makita dito yung soulmate card, wala yung soulmate card, pero this is such a very positive ang paglabas ng sun dito. Kasi ang energy ng sun, it's happiness, joy. Parang childlike. Yung inner child mo na buhay at na-heal dahil dito sa tao na to. At magkakaroon ng union. Pwedeng reunion, pwedeng old flame ito, old friend, at you can't help but stop thinking about them. I strongly feel na labas ito kung in a relationship ka, labas siya sa current relationship mo. If you are not in a relationship, kung single ka ngayon, mukhang kilala mo tong taong to at dumating na siya sa buhay mo dati. Pwedeng ex, hindi naman lahat ng ex ay kaaway natin, pero mga tao na yung ex ay in good terms sila, sadyang pinaghiwalay lang sila ng tadhana kasi say ayaw ng mga magulang nila or sobrang bata pa sila noon. Pero kumbaga maybe this time, ganun. Gano'n ang peg. Tapos ito, yung sun pa, radiance. Maaari din na you're being true, your truest self dahil sa tao na ito. Magkikita kayo uli. Kung kilala mo to at dating tao na to sa buhay mo, dating tao, kumbaga old friend, ganyan. Magkakaroon kayo ng reunion. Sa ngayon, medyo maaaring healing from a broken heart ka pa, nakapahinga ka pa, hindi ka, sabi mo hindi ka pa ready to venture into a new relationship o hindi ka pa ready makipag-break, pero darating at darating ang union mo with this person. Ang dami mong ace of wands, siguro maraming aces. Siguro maraming pagkakataon ang na-miss mo, maraming maraming umpisa, maraming beginnings ang hinaharap sa ni universe, pero pilit mong kumbaga tinatanggihan ito. Pwede din na yun nga, sabi ko kanina, you dodged a bullet, merong pinakita sa'yo si universe, let's say, nagkaroon ka ng anak with somebody na very toxic, darating na ang time na malalayasan mo na o makakaalis ka na sa sitwasyon na ito.
You are moving to, pwede din na ikaw to, pero I kind of feel like ibang tao to. Page of Cups. Somebody na uh, hindi siya nahihiyang sabihin, i-express yung emotions niya. Pero medyo may naivety siya. Bata. So siguro attracted ka sa yung walang walls masyado, walang keme. Kumbaga, walang keme pagdating sa pag-express niya ng emotions niya. Sa ngayon, medyo siguro natatakot ka pa na ah, alam mo yun, mag-spend more time with this person. Siguro kasi nasa relasyon ka pa, or pwede din na ewan ko, meron ka pang may codependent relationship pa eh. Hindi maganda yung labas ng Diablo dito, ng devil. Pero with the Two of Cups as sun pa, I don't feel like kung kanino ka man obsessed or kanino ka man hawak sa leeg, kung kanino ka man tempted, hindi ito yung kung kanino ka man nakatali, kung kanino ka man bound, may soul contract. Say, doesn't necessarily mean like inaabuso ka, minamanipulate ka, pero pwedeng ganun. Pwede din na contract as in meron kayong anak. So hindi basta-basta pwedeng itapon yung relasyon. Pwede din, pero hindi siya ganun kadali. So, meron siyang may invisible force na parang sumasakal or bound ka pa to a certain person. Pero I don't feel like itong tao na 'to, yung tao na magkakaroon ka ng union, ng harmonious partnership at may sun card dito, I don't feel like siya yun. Kasi it doesn't go well together ang codependence at ang overflowing of abundance and overflowing of love. Plus, meron ka pang three of swords dito na showing heartache or heartbreak. Meron iba sa inyo pagod na dahil sobrang sakit na uh, ng dinadala sa iyo nitong relasyon na ito or ng pagsasama na ito, gusto mo na lang magpahinga, gusto mo na lang, I resign, kumbaga, ganyan. Yung karamihan sa inyo ay nasa isang naka-experience ng isang cheating scenario, circumstance, at for some reason, hindi ka makaalis dun. Hindi ka makaalis sa relasyon na yun, at you are mending a broken heart. There's this person na you would want to move towards to, yun nga, yung bata, very, hindi siya expressive siya ng emotions niya, pwedeng artist eh. And nagdadalawang isip ka kung tatalon ka na ba, you would take that leap of faith towards that person. Maaari kasing bata pa nga, o pwede din na kasi baka na i-infatuate ka lang. Mas malakas yung force ng yung current partner mo, although abusive. Kilala nyo yung isa't isa deep down, and merong soul, may iba't iba yung bond mo with this person. Pwede din na shared trauma. So, kunin natin yung advice ni universe. Sino yan? Yung tao na yan na you want to connect deeply. Feeling ko tabu siya na relasyon, tabu siya na connection. Pwede ngang outside of your relationship. Tapos, pwede din na same sex na hindi ka out sa family mo, hindi ka out sa mga tao sa paligid mo, at may takot o for some reason natatakot ka to express your truth. And then there comes this person na fully expressive of his or himself, and it makes you realize na parang yun, na-attract ka doon kasi hindi mo yun magawa sa sarili mo. Pwedeng ganun. Kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate kanyo. Tapon nyo hindi. Kasi, okay. Harvest. Alam mo, kapag meron kang may binibigay sa iyo si universe, huwag kang matakot na tanggapin to. Huwag kang matakot na i-embrace siya kasi may dahilan kung bakit siya binibigay sa iyo ni universe at may dahilan kung bakit siya nasa iyo to begin with. Kailangan mong i-harvest kung ano yung tinanim mo. Maaaring nagtanim ka no ng mabubuting good deeds at ngayon binibiyayaan ka ni universe ng graceful exit sa relasyon na hindi na nagiging masaya para sa iyo. So,
accept mo yung, nagmamanifest na yung mga bagay na deserve mo at kailangan mong i-embrace yon. So, kailangan mong i-honor kung gaano nakalayo. Kung halimbawa, nasaktan ka sa isang relasyon, niloko ka dati, na napagtagumpayan mo yun, huwag ka nang bumalik. So, mag-participate ka dun sa binibigay sa'yo ni universe. Diba? Binigyan kanya ng bagong pagkakataon in love. Tanggapin mo yun at i-honor mo yun kasi deserving mo yun. Huwag mo nang questionin. So, yun. Iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, dear Scorpio. Sana makita ko ulit. Ako po si A at see you soon. Bye!